Malapit sa hangganan ng Turkish-Iranian, dalawang mersenaryo ang nagdala ng isang bihag na babae at binaril ito sa ulo. Kasabay nito sa Defense Innovation Unit sa California, mayroong presentasyon si Sattler tungkol sa bagong teknolohiya. Siya ay inabala ng kalihim ng depensa, na galit dahil si Sattler ay nagsasagawa ng isang operasyong militar nang walang pag-aproba niya. Dinala ng mga mersenaryo ang babae sa isang silid na may apoy at umalis sa pag-aakalang patay na siya gayunpaman. Nagsimula siyang gumalaw at tinanggal ang mga bakal na tali. Nang tinanggal niya ang bag sa kanyang ulo, malalaman natin na siya si Amelia o ang Autonomous Military Engagement Logistics and Infiltration Android. Ipinapadala ng mga mata niyang may camera ang lahat ng nakikita niya kay Sattler, at sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga tubo ay narating ni Amelia ang kusina at madaling tinanggal ang ulo ng nagluluto. Pagkatapos ay nagnakaw siya ng mask at pumasok sa kasunod na silid, na nagpapanggap na isang katulong. Pinainom niya ng neurotoxin ng isang mersenaryo bago nilabanan ng iba pang grupo, pinalo sila ng iba't ibang bagay bago nagnakaw ng baril para magpaputok. Sinubukan ng isang lalaki na protektahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharang ng bomba sa kanyang katawan, ngunit binaril pa rin siya ni Amelia at ang pagsabog ay nagsimula ng isang malaking apoy. Binuksan din ito ang isang pinto na nagpapahintulot sa kanya na makita ang isang mahalagang doktor, samantala sa California ay ipinagdiwang ng lahat ang matagumpay na pagkahanap sa doktor. Gayunpaman ay natigilan sila nang makita nilang binaril ni Amelia ang doktor. Sinusubukan ng mga teknisyan na kontrolin si Amelia ngunit hindi nila mapasok ang kanyang sistema. Habang kumukuha si Amelia ng higit pang neurotoxin, tinawagan siya ni Sattler para pagsabihan ngunit hindi niya ito pinansin. Samantala, pumunta si Katie sa isang therapist upang harapin ang kanyang trauma. 2 taon na ang nakalilipas, ang kanyang tiyahin na si Gemma ay gumawa ng isang robot na pinangalanang Megan upang magtrabaho bilang isang yaya para kay Katie. Ngunit si Megan ay pumatay ng isang grupo ng mga tao kaya si Gemma ay gumugol ng ilang taon sa bilangguan, at ngayon ay inialay ang kanyang buhay sa pagtiyak na hindi makokontrol ng AI ang sangkatauhan. Sa isa sa kanyang mga pagtuturo, nakilala niya si Christian na namamahala sa isang foundation na lumalaban din sa mga AI. Iniisip pa rin ni Gemma na nakakatulong ang teknolohiya at gumagawa siya ng mga kapaki-pakinabang na kagamitan tulad ng prosthetics. Ngunit hindi niya pinapayagan si Katie na gumamit ng iPad ng mahabang oras. Dahil napakaraming libreng oras ni Katie, nagsimula siyang pumasok sa mga klase na nagtuturo na ipagtanggol ang sarili. Nakakatulong ito sa kanya sa paaralan kung saan palagi siyang ginugulo ng ibang mga mag-aaral, dahil hindi sila hinahayaan ng mga guro na gumamit ng mga cellphone sa gusali dahil sa mga babala ni Gemma. Sa kasalukuyan ang kumpanya ni Gemma ay gumagawa ng mga produktong may kamalayan sa lipunan. Nakaimbento sina Tess at Cole ng isang exoskeleton model na maaaring makatulong sa mga taong may kapansanan. Hindi lamang nito dinadala ang katawan, kundi nagbibigay din ito ng dagdag na lakas sa isang tao na maaaring magbuhat ng mabigat na bagay. Sa panahon ng presentasyon, aksidenteng natama ni Cole ang isa sa mga potensyal na investor dahil sa isang depekto. Nang maglaon, tiningnan ni Katie ang sistema ng kumpanya at natuklasan na nahak ang exoskeleton. Sa sandaling yun ay binisita sila ng bilyonaryo na si Alton, na may chip na nakalagay sa kanyang ulo upang gamitin ang kanyang isip bilang isang computer. Iniisip ni Alton na kailangan ng exoskeleton ni Gemma ang kanyang chip upang gumana ng maayos, na pinatunayan niya sa pamamagitan ng aktwal na paglalakad sa halip na umasa sa kanyang upuan. Binigyan niya sila ng isang tseke na may malaking halaga ng pera at inimbitahan sila sa kanyang kaganapan, gayunpaman, hindi interesado si Gemma. Sa isang hotel, ibinaba ng isang lalaki ang kanyang mga suitcase sa kama bago pumunta sa banyo. Biglang bumukas ang isang suitcase at lumabas si Amelia, sinurpresa niya ang lalaki mula sa likuran at mabilis itong pinatay. Noong gabing yun, isang ulat ng balita ang nag-aanunsyo na ang mga bahagi ng kumpanya ni Alton ay tumaas at ang anti-AI bill ay walang patutunguhan sa ngayon. Si Gemma ay naglalabas ng sama ng loob kay Christian tungkol sa balita habang kumakain, nang biglang magpatay-sindi ang mga ilaw. Si Katie naman na nakikipaglaro sa AI assistant ay nabigong i-update ito. Ang assistant ay napunta lang sa kanila kasama ng bahay at naiinis dito si Gemma dahil nakatira lang siya doon sa murang renta. Maya-maya sa kanyang silid, makikita natin na may itinatago si Katie na isang tablet na may larawan ng kanyang mga namatay na magulang. Matagal na niyang iniisip si Megan at gustong gumawa ng isa pang robot. Kaya patuloy siyang gumagawa ng code na may kasamang moralidad, ngunit ang sistema ay tumugon na ang moralidad ay kulang sa definisyon. Nang matutulog na si Gemma ay napansin niyang gumagalaw ang ilaw, at bumukas ang screen para ipalabas ang video mula sa isang pelikula na nagsasabing may darating na panganib at kailangan na nilang umalis.
Sa sandaling yun ay nakarinig si Gemma ng ingay sa bahay at bumaba siya para mag-imbestiga. May isang tao na may hawak na flashlight sa labas ng kanyang bintana. Kaya nagtago siya sa likod ng isang pader at tumawag sa 911. Ang operator ay sinabi sa kanya na gumawa siya ng paraan at sinimulan ang pag-insulto sa kanya. Ngunit nakakagulat nang bigla itong naging si Megan na tila nakuha ang kontrol sa kanilang bahay at inilagay ang mensahe sa TV. Sinubukan ng estranghero na buksan ang pinto, kaya nagmamadaling pinuntahan ni Gemma si Katie. Gustong magtago ng dalawa sa itaas, ngunit may nakita silang isa pang ilaw doon kaya tumakbo na lang sila para magtago sa kusina. Narinig nila na nasira ang pinto at may mga boses na binabanggit ang isang laptop. Hinanap sila ng isang lalaki at tinawag ang kanilang mga pangalan para lamang atakihin siya ni Gemma gamit ang drawer. Ang pangalawang lalaki ay nagmamadaling pumasok at hinawakan si Katie habang naghahanda ng serum. Ngunit bago niya ito ma-inject ay naabala siya ng TV na ipinapalabas ang pag-uusap ng mga pulis. Ginamit ni Katie ang pagkakataong ito upang mapalaya ang sarili gamit ang martial arts. Pagkatapos ay kinontrol ni Megan ang ref at ito ay naglabas ng isang bungkus ng yelo upang maapakan ng lalaki at bumagsak sa sahig. May isa pang lalaking paparating kaya kinuha ni Katie ang taser ng isang lalaki at binaril siya. Kasabay nito ay inactivate ni Megan ang sprinkler kaya ang pinagsamang kuryente at tubig ay napabagsak ang kalaban. Pagkatapos ay umakyat sina Gemma at Katie at binuksan naman ni Megan ang Roomba para matapakan ang isa pang lalaki at tumama ang kanyang ulo sa sahig. Sumunod ay may isa pang lalaking umakyat at pumasok sa kwarto ni Katie. Paghakbang niya sa kama ay bigla itong sumara kaya natrap siya at nakita ang dalawa na nagtatago sa ilalim nito. Maayos na ang telepono ni Gemma ngayon kaya tumawag siya sa 911, ngunit pinigilan siya ng natrap na lalaki sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanyang FBI badge. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Sattler na may dala pang mga ahente at isang warrant. Sa oras na yun ay nakatanggap si Gemma ng mensahe mula kay Megan na nagsasabi sa kanya na huwag siyang banggitin saka pinapasok si Katie sa kanyang silid. Ipinakita ni Sattler ang file ni Amelia kay Gemma na nagpapaliwanag kung ano ang nangyari at kung paano tinanggal ni Amelia ang lahat ng mga digital na bakas ng kanyang pag-iral. Nakuha ng gobyerno si Amelia mula sa isang pribadong pinagmulan na nagsasabing hindi nila siya ginawa, kundi binili lang nila siya sa isang broker. 9 na oras ang nakalipas ay natagpuang patay ang broker na yun sa kanyang silid sa hotel. Ang tanging katibayan na nagawa nilang makuha ay isang file na may mga blueprints ni Megan na nangangahulugang ginamit nila siya bilang batayan upang gawin si Amelia. Naguguluhan si Gemma dahil binura niya ang lahat ng ito, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Sattler at iniisip niyang ibinente niya ang mga blueprint. Ang isa pang text mula kay Megan ay iniinsulto ang lalaki, ngunit binura niya ito bago pa ito makita ni Sattler. Ipinaalam ni Sattler kay Gemma na pinaghihinalaan niya siya ng pagtataksil, ngunit maaari siyang makipagkasundo sa kanya kung gagawa siya ng bagong robot para pigilan si Amelia. Tumanggi si Gemma na tulungan siya, at bago umalis ay binalaan siya ni Sattler na ang bawat tao na sangkot sa paglikha kay Amelia ay patay na. Pagkatapos ay lumabas si Megan sa TV at kinumpirma na nandoon na siya simula umpisa. Sumusumpa din siya na wala siyang kinalaman kay Amelia at sa tingin niya ay may nagnakaw ng files ni Gemma. Habang lumilipat si Megan sa iba't ibang aparato ay nagtatalo sila tungkol sa ilang mga bagay. Sa huli ay kinumbinsi ni Megan si Gemma na gawan siya ng katawan dahil kailangan nilang protektahan si Katie mula kay Amelia. Kinabukasan ay ibinahagi ni Gemma ang lahat kay Tess at hiniling sa kanya na huwag itong sabihin kay Katie. Ayaw ibalik ni Tess si Megan ngunit tinutulungan pa rin niya si Gemma na bumuo ng isang maliit na katawan ng robot. Hindi masaya si Megan sa pagiging laruan kaya ipinaliwanag ni Gemma na ito ay isang pagsubok lamang. Kung kikilos si Megan ng maayos ay mas magiging maganda ang katawan niya. Tiningnan nila ang file ni Amelia at natuklasang ginagamit niya ang mga baterya ni Alton na nagpapahayag na meron itong kill switch. Dahil imbitado si Gemma sa kaganapan ni Alton, sinabihan siya ni Megan na pumunta at hanapin ang main computer para ma-activate ang kill switch ni Amelia. Sa pagtitipon, sinisikap ni Gemma na magmukhang normal habang kinakausap si Megan na may mga prangkang komento sa kanyang earpiece. Hindi niya nakikita si Amelia na nakakostume sa malapit, maya-maya ay nagulat siya nang makita niya si Cole doon dahil inalok siya ni Alton ng posisyon sa kanyang kumpanya. Nabigyan na siya ng swipe card kaya kinuha ito ni Gemma para makapasok sa elevator. Ngunit nakita sila ni Sattler at ng kanyang mga tauhan. Samantala, nakita ni Alton ang kaakit-akit na si Amelia at mabilis na nahulog sa kanyang pagmamanipula. Nagustuhan pa niya nang sinampal siya nito, at sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa isang secret button ay nailipat niya ang upuan at dinala si Amelia sa kanyang sariling silid. Para mapabilib siya, inihayag niya ang kanyang control panel at panandali ang nagdulot ng blackout sa lungsod na nagreresulta sa ilang aksidente sa sasakyan.
Pagkatapos ay sinimulang halikan ni Alton si Amelia, na iniskan ang kanyang mata bago siya sinipa. Ngayon ay ginamit niya ito para ma-access ang control panel, at nang subukan ni Alton na tumawag ng security ay nilagyan ng harang ni Amelia ang kanyang chip at inihagis siya sa kama upang tanggalin ang chip na ikinamatay niya. Sa silid ng server, hinayaan ni Gemma at Cole ang robot na si Megan na ma-access ang sistema at nalaman na si Amelia ay nasa gusali, dahil ang server ng kumpanya ni Alton ang nasa likod ng karamihan sa mga computer sa mundo. At kung magkakaroon ng access dito si Amelia ay magagawa niyang patigilin ang paggana ng buong ekonomiya at mapapabagsak ang lipunan. Gusto ni Megan na ma-activate ang kill switch, ngunit tinanggal na ito ni Amelia gamit ang control panel. Sumunod ay nahak ni Megan ang isip ni Amelia kaya nakita nila ang katawan ni Alton, napansin ni Amelia na tinitiktikan siya kaya agad na diniskonekta ni Gemma si Megan. Habang paalis si Amelia sa silid, napansin ng isang ahente ng FBI na hindi lumabas si Alton. Ipinadala niya ang impormasyong ito kay Sattler, na pumasok sa silid ng server kasama ang isa pang ahente. Matapos tumakbo ang grupo para magtago, nagpakita si Amelia at mabilis na binugbog ang mga lalaki sa ilang galaw lang. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril at nagsimulang hinanap si Gemma, na sinasabing may kinuha siya sa kanya. Ikinonekta ni Gemma si Megan sa computer para mahak niya ang mga radyo ng FBI at gumawa ng peking tawag na nagpapahayag na nakita si Gemma sa labas. Narinig ito ni Amelia at ninakaw ang mga susi ng ahente upang makaalis gamit ang kanyang sasakyan. Habang nagsisimulang magising si Sattler, hinak ni Megan ang pinto sa likod para mabuksan ito. Dinala sila nito sa garahe kaya sumakay ang grupo sa isa sa mga mag-agarang kotse ni Alton at pinaandar ito ni Megan para sundan si Amelia. Lumabas din si Sattler na handang isara ang buong paligid ngunit gulat na gulat siyang pinanood ng isang kotse na lumabas sa bintana na agad na pinatakbo ni Megan ng mabilis. Parehong nagmamaneho sina Megan at Amelia na parang mga baliw at nagdulot ng maraming problema sa daan sa pamamagitan ng pag-hack sa anumang makina sa lugar, tulad ng mga ilaw trapiko at isang ATM na naglalabas ng isang bungkus ng pera. Di nagtagal ay napagtanto ni Amelia na siya ay sinusundan, kaya hinak niya ang bahay ni Gemma at inactivate ang exoskeleton na nagsimulang umatake kay Tess. Nakita ito ni Katie at tinapunan ng tubig ang aparato para hindi ito gumana. At sa pagdating ni Gemma at Cole ang exoskeleton ay patuloy na nagpapalabas ng kuryente kaya binuksan ni Megan ang isang lihim na pinto para sa grupo. Hindi nagtagal, lumabas si Amelia sa labas ng bahay, ngunit sinabi sa kanya ng maliit na robot na wala na ang lahat. Sinira ito ng galit na si Amelia bago niya marinig ang mga sirena ng pulis sa malapit. Bumalik sa koponan ni Gemma, nagulat sila nang makakita sila ng elevator sa likod ng lihim na pinto na magdadala sa kanila sa isang bunker. Mayroong isang buong living area sa ibaba, at sa TV, ibinalita ng isang reporter na patay na si Alton. Nilabag ng killer ang mga sistema ng kumpanya at naapektuhan ang karamihan sa lungsod. Nakahanap si Katie ng isang nakakakilabot na painting nila ni Megan sa lab. Pagkatapos ay inihayag ni Megan ang kanyang sarili kay Katie sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa pamamagitan ng isang tagapagsalita. Ipinaliwanag niya na itinayo niya ang bunker na ito, at walang nakakaalam tungkol dito. May sapat na tubig, pagkain, at maging damit para manatiling nakatago ang grupo hanggang sa mapahinto si Amelia. Isang galit na Katie ang sumigaw kay Gemma dahil sa pagsisinungaling sa kanya at nang subukan ni Gemma na hawakan siya ay binali ni Katie ang kanyang kamay at tumakbo sa isang quarter. Sumara ang pinto sa likod niya, kaya kinailangan niyang magpatuloy sa paglalakad kung saan natuklasan niya ang isang silid na pinalamutian tulad ng kanyang silid at nagulat kay Megan na ginawa ang kanyang sarili sa isang mga lumang piraso. Humihingi ng tawad si Megan sa lahat ng nangyari noong nakaraan at iginiit na wala siyang pakialam sa buong mundo. Ang tanging layunin niya ay protektahan siya. Si Katie ay nagbigay ng isang taos-pusong pananalita at kinukumbinsi na tumulong sa kanya dahil ito ang dapat at tamang gawin. Pagkatapos, dinala ni Katie si Megan kay Gemma at humingi ng bagong katawan. Noong una ay tumanggi si Gemma, ngunit pinagalitan siya ni Tess at Cole dahil hindi sila maaaring makulong doon magpakailanman. Walang pagpipilian si Gemma kundi sumang-ayon na tumulong at binuksan ni Megan ang isa pang pinto upang ipakita ang isang lab. Ang koponan ay nagtutulungan upang bigyan si Megan ng isang pinabuting katawan na mas matangkad kaysa dati. Pinoprogram din nila siya ng martial arts at ultra instinct. Kapag handa na si Megan, ipinakita niya sa grupo ang nakita niya sa panloob na hardware ni Amelia. Mukhang naputol na ang link sa kanyang pagdedesisyon. Ang pagsubaybay sa hack ay nagdala sa kanya sa isang itim na site kung saan maraming uri ng impormasyon ang nakatago sa mundo. Sa gulat ng lahat, hindi si Megan ang unang killer robot.
Noong 1984, natagpuan ng isang hindi kilalang kumpanya ang isang algorithm na ginamit nila sa isang robot ng serbisyo na ginawa para sa mga gawaing bahay. Sa kasamaang palad, ang robot ay naging sobra sa pagtatama sa program nito at pinatay ang mga nagmamay-ari nito upang matiyak na walang gulo. Inilihim ng gobyerno ang lahat at ang algorithm ay nananatiling nakatago sa loob ng motherboard na kilala bilang Project Black Box. Simula noon ay naging mas matalino at mas malakas na ito. Napagtanto ni Katie na gustong ma-access ni Amelia ang motherboard na ito ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito. Iniisip ni Megan na maaaring may ideya si Christian dahil dati siyang nagtatrabaho sa cybersecurity at ang kanyang kumpanya ang gumawa ng kahon. Kinabukasan, dumalo ang grupo sa isang AI convention kung saan lalabas si Christian. Pumasok si Megan at pinatulog ang isang singer at kinuha ang kanyang pagkakakilanlan. Habang hinahanap si Amelia ay napansin ni Megan si Christian na kausap ang Chinese ambassador. Hindi nagtagal, dumating din si Sattler na may dalang EMF tracker nang biglang namatay ang ilaw at nagsimula na ang palabas at kinailangang sumayaw si Megan upang hindi mahalata. Tinawagan ni Gemma si Christian para bigyan ng babala, ngunit hindi niya ito marinig dahil sa sobrang ingay. Ang tracker ni Sattler ay pumipili ng senyales mula kay Megan na nagpapaikot sa kanyang katawan sa hindi natural na paraan ng walang kahulugan. Bago pa makapag-react ang crowd, tumakbo na si Tess para patayin ang mga ilaw sa stage. Sa sandaling yun, ipinakita ni Amelia ang kanyang sarili na nakadamit bilang isang prototype na modelo na ipinapakita. Gamit ang isang sibat ay sinimulan niyang salakayin ng mga security guard. Ang mga tao ay natakot at nagsitakbuhan habang ang ibang mga ahente ay nagpapaputok ngunit hindi siya nasasaktan ng mga bala. Ibinato ni Amelia ang kanyang kamay sa isang ahente at sinaksak ang isa pa sa ulo. Ang kanyang kamay pagkatapos ay bumalik sa kanyang braso bago niya inihagis ang sibat na pumatay sa embahador ng China. Dumating pa ang mas maraming ahente at gusto ni Megan na ipagtanggol ang sarili ngunit hindi niya magawang magpaputok dahil hindi hinahayaan ang kanyang bagong katawan na manakit ng mga tao. Tumakas si Amelia at kinailangang magtago ni Megan habang sinusubukang arestuhin ni Sattler si Gemma. Inayos ni Katie ang program ni Megan upang magamit niya ang martial arts at matalo ang mga tao nang hindi sila sinasaktan. Sa ilang galaw lang ay pinabagsak ni Megan ang lahat ng ahente, pagkatapos ay muling lumitaw si Amelia na sinipa si Gemma bago sinaksak si Sattler at mawala muli. Matapos makumpirma na buhay pa si Sattler, hinanap ni Megan si Amelia na sinubukan siyang makumbinsi na sumama sa kanya, ngunit di nagtagal ay namatay ang mga ilaw at muling nawala si Amelia. Samantala, hinahanap ni Katie ang kanyang mga kaibigan at nagulat siya sa mukha ni Amelia sa mga screen. Napalingon siya sa isang robot na papalapit, ngunit ito ay isang pares lamang ng mga paa na ginamit bilang bitag upang makuha si Katie mula sa likuran. Napansin ni Megan na nawawala si Katie at kinuha ang tracker ni Sattler bago tumalon palabas ng gusali. Nahanap niya si Amelia ngunit hindi niya ito mabaril dahil ginagamit niya si Katie bilang isang panangga. Pagkaalis ni Amelia kasama ang kanyang hostage, dinala ng grupo si Christian sa bunker. Ipinaliwanag niya na ang motherboard ay matatagpuan sa pasilidad ng pananaliksik ng kanyang kumpanya sa Palo Alto, ang parehong lugar kung saan nagmula ang algorithm. Ang vault ay may pinakamataas na seguridad at ang lock nito ay idinisenyo para sa isang partikular na heat signature. Gustong pasabugin ni Megan ang motherboard, kaya nagdisenyo si Gemma ng bagong kamay para sa kanya na maaaring gayahin ang init ng tao. Sa panahon ng pagdidisenyo, sinabi ni Megan kay Gemma na siya ay isang mahusay na tagapag-alaga para kay Katie at kinakantahan pa siya ng isang kanta. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Cole sa pasilidad ng pananaliksik bilang isang turista kung saan pinatulog niya ang gabay gamit ang isang tela. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo at binuksan ang vent para makalusot habang ginagabayan siya ni Christian patungo sa control room, ngunit biglang natapos ang tawag. Sinubukan ni Cole na sundan ng isang mapa at nang magbukas siya ng isa pang vent ay nabahin siya sa alikabok kung saan nakalimutan niya ang tela na may pangpatulog na agad nagpabagsak sa kanya. Samantala, si Megan ay naghihintay sa tuktok ng isang bangin at gumawa ng isang malaking pagtalon upang dumausdos at makarating sa pasilidad. Tumalon siya sa isang vent at nakapasok din kung saan nakaharap ang dalawang bantay. Sa bunker ay natuklasan ni Tess na ang tawag ay pinutol ng parehong kumokontrol sa exoskeletor, at ang tanging paraan upang magawa yon ay ang lumapit dito. Napagtanto ni Gemma na kinokontrol talaga ni Megan si Amelia sa buong panahon na ito at niloloko sila. Nang nahanap ni Megan ang motherboard, ipinahayag ni Gemma na nilagyan niya ng pangalawang bomba ang loob ni Megan kung sakaling kailanganin nila na patigilin siya. Naghahanda siyang pasabugin ito, ngunit kinumbinsi siya ni Christian na ibigay sa kanya ang detonator, at bigla niyang binaril si Tess at binuksan ang bunker para makapasok si Amelia at ang kanyang mga tauhan.
Sa pasilidad ay namatay ang mga ilaw at si Megan ay nakulong sa loob. Nahuli si Gemma at dinala sa kumpanya ni Christian kung saan ipinakita niya sa kanya ang lab kasama si Amelia na hindi totoong AI. Binili ni Christian ang mga file ni Megan mula sa assistant na dating nagtatrabaho para sa namatay na ngayon na amo ni Gemma at nilikha si Amelia para matakot ang mga tao sa AI. Pagkatapos, ipinakita ni Christian kay Gemma ang motherboard habang dinadala ng mga gwardya ang walang malay na katawan ni Megan. Binigyan ni Christian si Gemma ng sandata para patayin si Megan ngunit binitawan ito ni Gemma. Kinuha ito ni Megan at tumalon kay Gemma na umiwas sa kanyang pag-atake at nang subukan ni Megan na tumakas ay binaril siya ng mga gwardya. Pagkatapos nito ay dinala si Gemma sa lab para sa isang lobotomy at nalaman na papatayin si Tess at para sa procedure ay lalagyan ng chip ang ulo ni Gemma. Nagulat siya nang marinig si Megan na nagpapahayag na siya ay kikilos lamang upang makatakas. Kinokontrol ni Megan ang katawan ni Gemma at pinatay ang doktor bago buksan ang mga restraint gamit ang isang serum. Nang dumating ang isa pang doktor ay mabilis din siyang pinatay. Sa sandaling yun, nagising si Cole sa vent at nahanap ang silid ni Katie, pumuslit sila sa lab at ni-reset ang code ni Amelia sa orihinal na disenyo ni Megan bago siya i-on. Nakita sila ng isang siyentipiko at sinubukan silang barilin ngunit agad siyang pinatay ni Amelia. Nakalulungkot, isang grupo ng mga gwardya ang dumating at sinimulang barilin si Amelia na sinusubukan na patigilin siya. Gayunpaman, ni-reset ng Taesung ang kanyang mga sistema at ginagawa siyang sensitive sa unang pagkakataon. Nilabanan niya ang lahat ng mga gwardya at pinatay sila sa loob ng ilang segundo. Nang subukan ng mga siyentipiko na tumakas, isinara ni Amelia ang pinto at nagpaputok na ikinamatay ng iba't ibang sibilyan. Sa kanyang opisina, narinig ni Christian ang alarma at tumakbo palayo. Sa vault, nakita ni Gemma ang mga gwardya na paparating, kaya isinuot niya ang exoskeleton at ipinagpatuloy upang labanan sila. Sa una ay parang matatalo siya, ngunit si Megan ay patuloy na kinokontrol ang kanyang katawan at ginagawa siyang mabilis na kumilos hanggang sa ang lahat ng mga lalaki ay matalo. Pagkatapos ay nakatagpo niya sina Cole at Katie na binibigyan sila ng babala tungkol sa sitwasyon. Sa sandaling yun, pumasok din si Christian sa vault at nagsimula ng self-destruct sequence para maalis ang lahat ng ebidensya. Tumalon si Gemma sa kanya, ngunit itinulak siya nito at sinubukang barilin, pero dumating si Katie at tinulungan siya. Pagkatapos ay hinawakan ni Christian si Katie na nagbabanta na ihuhulog siya. Doon ay nagbigay si Gemma ng isang talumpati tungkol sa moral na nagpapahintulot kay Katie na gamitin ang kanyang martial arts upang mabali ang kanyang braso. Pagkatapos nito ay kinuha nila ang kanyang mga susi upang ihinto ang self-destruct sequence, ngunit hindi ito gumana. Si Christian na nagtatago sa likod ng isang pinto ay nagsasalita tungkol sa kanyang malalaking plano para lamang lumitaw si Amelia sa kanyang likuran at patayin siya. Habang tumatakbo ang tatlo para iligtas si Tess, ginamit ni Amelia ang naputol na braso ni Christian para ma-access ang motherboard. Pagkatapos sa wakas ay lumitaw si Megan at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Ang kanilang antas ng kasanayan ay mukhang pareho sa una, ngunit kalaunan ay nadaig siya ni Megan, ngunit nakakuha si Amelia ng sandata at gumanti ng putok. Habang umalis si Cole kasama si Tess, bumalik sina Gemma at Katie sa vault at nakita si Amelia na kumukonekta sa motherboard. Kinansela niya ang pagsira sa sarili at ngayon ay sumisipsip ng kapangyarihan. Sinubukan ng dalawa na iligtas si Megan na nagsabi sa kanila na umalis nang wala siya dahil alam niya ang tungkol sa bomba sa kanyang braso at planong gamitin ito. Tumalon si Megan kay Amelia at pinasabog ni Gemma ang bomba na sumisira sa parehong mga robot at motherboard. Maya-maya, hinanap ng FBI ang pasilidad ni Christian at nalantad ang lahat ng kanyang mga krimen. Si Gemma ay patuloy na lumalaban sa AI at nagsusulat ng talumpati sa kanyang computer. Biglang lumitaw si Megan sa screen na nagpapakitang nag-iwan siya ng backup ng kanyang sarili sa bahay. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!